Kadugtong ito na po yung update dun sa grafted Millennium Giant Mango na idinugtong natin noong June 20, 2025. 20 days pa lang po ito buhat nung idinugtong pero ganito na po yung development. So sa experience ko po, iba po talaga yung ginamitan ng growth hormone kaysa dun sa hindi ginamitan ng growth hormone. Doon po sa mga hindi nakapanood ng video, gagawin ko po uli kung paano ito dinugtong. So mag-uumpisa po tayo sa pagpili ng tamang sayon. So sa pagpili po ng tamang sayon, dapat po buhay yung buko. Pwede po nating i-prepare yung sayons, no? Pwede nating tanggalan muna ng dahon bago natin ito kunin. Meron na po akong naibahagi sa inyo na video na tinatanggalan ko muna ng dahon. Then after 1 week, kapag natanggal na yung mga tangkay nito, at saka natin pa lang ito iha-harvest as sayon. Pero dito po sa pagkakataong ito, agad na po natin kinuha at ibinabad po natin dito sa rooting hormone o sa growth hormone ng 15 minutes. After 15 minutes, binalot na natin ito ng grafting tape. Sa experience ko po, kapag binalot agad natin ng grafting tape ang sayon, tumatagal po ito hanggang 7 araw. Kahit po hindi natin ito maidugtong agad, ang shelf life po nito ay 7 araw. Pagkabalot po nito, pwede na po natin itong idugtong dun sa ating rootstock. Bakit po ba ginagawa natin ang grafting? Kaya po natin ito ginagawa kasi po mahirap patubuin sa cuttings ang sanga ng mangga. Kaya po gumagamit tayo ng rootstock. Ang isa pang dahilan ay para mapanatili ang variety nito. Sa pamamagitan nito, nakakagawa tayo ng clone dun sa kinuhanan natin nito na mother plant. Isa pa po sa advantage ng grafting ay nakakapamili tayo ng mas matibay na rootstock. Sa experience ko po, ang pinakamatibay na rootstock dito sa atin ay ang rootstock ng Indian mango. Napansin ko po, matibay ang ugat ng Indian mango sa drought at sa sobrang tubig. Sa pamamagitan ng grafting, nakakagawa tayo ng halaman na matibay ang ugat at nakakapamili pa tayo ng magandang na variety na masarap at matamis ang bunga. At pwede pa nating pagsamasamahin ang mga paborito nating iba't ibang variety sa iisang puno lang. Ang grafting po ay isang skill na pwedeng ma-develop. Mas madalas nating ginagawa ito, mas nagiging expert tayo dito. Huwag po tayong matakot na mag-experiment ng iba't ibang klaseng grafting materials at iba't ibang klaseng grafting techniques. Pwede po tayong mag-experiment ng iba't ibang edad o gulang nung sayon na idudugtong natin. Tingnan po natin kung alin ang mas mataas ang success rate, yung mas magulang ba o yung medyo mas mura. Matagal ko na pong pinapractice ang grafting pero hindi ko pa masasabi na eksperto na ako dito. Iyon nga po ang dahilan kaya ako gumagawa ng content na gaya nito para po maibahagi ko sa inyo at para mas matuto pa ako sa larangang ito. At pinapaalam ko po sa inyo na meron tayong group, yung pong Pinoy Grafters Learn Grafting Techniques. Dito po sa group na ito, pwede po mag-share ng kaalaman yung mga marurunong na sa grafting at welcome din po yung mga gustong matuto. Yung pong hindi pa makagawa ng successful grafting, kuhanan po ninyo ng video kung paano nyo ginawa at i-upload po ninyo dun sa group natin. Sa pamamagitan po nito, pwede nating maobserbahan kung saan posibleng merong mali dun sa grafting technique na ginawa. Kung nagustuhan po ninyo ang ganitong klase ng video, maki-like and follow po at paki-share na rin nang mapanood ng iba.